Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8. Magandang buhay! Mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang positibong pananaw gabay ang pamilya. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matatag sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga positibong pananaw gabay ang pamilya. Una, na ilalarawan ang positibong pananaw gabay ang pamilya. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang positibong pananaw gabay ang pamilya ay may impluwensya sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan na nagsisilbing kanlungan sa lahat ng panahon at ito ang nagdilinang ng katatagan. Ikatlo, na isasakilos ang mga gawain na nagpapahalaga sa mga positibong pananaw gabay ang pamilya. Ngayon naman, lilinangin pagpapahalaga, values to be developed. Sa paksa natin ay ang matatag o resilience. At ito ay may integrasyon ng growth mindset ni Carol Dweck. Ang paksa natin ngayon ay ang epekto ng positibong pananaw sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan. Una, pagproseso ng pag-unawa. Ang tao ay may kanya-kanyang pananaw. Ito ay tumutukoy sa paningin o pagkaunawa ng isang tao tungkol sa isang bagay o paksa. May dalawang uri ang pananaw, ang positibo at negatibo. Sa positibong pananaw, ang laging nasa isipan ng isang individual ay kaya niyang gawin ng isang bagay. Tinatawag din itong optimismo na ayon sa diksyonaryo na may kahulugan na pagtingin o tendensiyang makita ang maganda o mabuti sa anumang pangyayari at sa higit na kasiyasiyang resulta. Ang isang taong nagsasabuhay ng ganitong pananaw at laging may magandang pag-asang nakikita ay tinatawag na optimista o optimist. Sa kabilang dako, ang negatibo naman ay nangyayari kapag kadalasang nasa isipan ng isang individual ay hindi niya kaya ang isang gawain. Marami siyang dahilan, kagaya ng tinatamad, walang panahon, hindi maintindihan ng bagay-bagay, ayaw mag-isip, walang interes, o sadyang ayaw niyang kumilos o gawin ang isang gawain. May tendensiya siya na tignan, asahan, o tuunan ang pawang masama o hindi kanais-nais na resulta, kalagayan, problema, at mga katulad nito. Ayon pa rin sa diksyonaryo, pesimismo ang tawag dito at ang taong may ganitong pananaw ay pesimista o pessimist. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mga taong may positibong pananaw ay nakararanas ng mga sumusunod. Una, may mahabang buhay. Pangalawa, mababa ang nararamdamang depresyon. Pangatlo, mababa ang level ng stress. Pang-apat, malakas ang resistensya sa ubo at sipon. Pang-lima, may magandang pangangatawan. Pang-anim, mababa ang panganib ng sakit sa puso. Pang-pito, may kakayahang labanan o harapin ang anumang pagsubok na dumarating.
Sa makatuwid, ang mga positibong pananaw at pag-iisip ay may magandang epekto sa pangkahalatang kalusugan. Kapag tayo ay may positibong pananaw, mas malamang na magkaroon tayo ng mas matagumpay na pamumuhay at mas malusog na pamumuhay. Ang pagiging optimistiko ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mas mataas na antas ng kaligayahan na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ikaw, bilang kabataan, ay may potensyal na maging tagapagtaguyod ng mga pagbabagong makakatulong sa pag-angat ng ating bansa. Patuloy kang magsumikap na matuto at kumilos ng naaayon sa tama. Tandaan, kalakip ng iyong pagsisikap ay ang pangangalaga sa iyong sarili. Ang iyong mga positibong pananaw ang magpapalakas sa iyo at siyang magpapanatili ng inyong pag-asa na may mabuting magaganap sa hinaharap. Stay positive, mga kabataan. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!